Ang 21 karat gold na Golden Tara na nakita taong 1917 sa Agusan del Sur, matatandaang aksidente lang natagpuan. Parang ganito rin daw halos ang nangyari sa Zamboanga City nung nakita ni Ernesto ang figura sa tambakan sa kanyang bakuran. Itinago niya ito sa loob ng 2 taon, pero lakas loob na ipinapakita ngayon sa pag-asang malaman na kung tunay ba itong ginto. May bigat na 5.5 pounds at taas na 4 inches. Sakto lang daw ang kita ni Ernesto, kaya nananalig sila na ang mga inaakala nilang antigong ito ang magbibigay sa kanila ng jackpot sa buhay. Isang gabi bago raw nahukay ni Ernesto ang mga ito, nanaginip siya ng ginto. Yung panaginip ko noon, yung lupa namin doon sa probinsya, bumisita daw kami doon. Tapos pagtingin ko, bakit kaya lumiliwanag yung lupa namin? Kinabukasan, may napansin siyang tila figura na nakakumpol sa lupa sa tambakan sa bakuran ng ginagawa nilang bahay. Pagkakita ko, hindi ko makita ng malinaw kasi balot siya ng putik. Tinitingnan ko siya. Sabi ko, parang kamukha nung nasa Mobile Legends. Parang si Vic sana. Pagkalinis, doon na nagulat si Ernesto dahil tumambad ang figura na kulay ginto. Sabi ko, parang bakal o baka gold ito. Pipicturean daw niya sana ang mga ito, pero laking gulat niya nung Alagang jowa. Pipicturan ko sana siya. Napindot ko yung video recorder. Sabay may boses akong narinig. Alagang jowa. Alagang jowa. Bigla ko siyang naganon. Tapos bigla akong pinatay yung cellphone ko. Naisip ko, baka nanay ko. Tapos tinignan ko, tulog naman ang nanay ko. Alagang jowa. Parang maliit na boses na bumubulong. Parang diwindi. Noong lumabas ako para magbanyo, parang may naririnig akong boses na mahina. Alagang jowa. Sinasabi wala raw akong jowa. Ay sa tanda ko ng ito, may asawa at anak na nga ako. Tapos simula noon hindi ko na pinansin. Kasi may jowa na ako. simula nung napasa kamay nila ang figura, nagkasunod-sunod na raw ang kanilang mga swerte. Nung nandito ito sa amin, sa totoo lang sabi ko, tumalpak muna kaya ako. Ayun, nanalo ako ng 13,000. Gusto raw ipasuri ni Ernesto ang munting rebulto, pero tila may pumipigil sa kanila. Pupunta na po ako sa pawn shop para ipasuri sana yung rebulto. Tapos biglang nagtilaukan yung mga manok. Samantalang kakapatok ako pa lang noon sa kanila. Nakakatakot, sir. Baka ayaw ng mga manok na ipatis ko yun, nagagalit sila. Pinatignan pa nga raw nila ito sa albularyo at nagulat sila sa sinabi nito. Sabi niya, bakit ka bumubulong? Bumulong lang ako kasi sa tagal ng panahon, iwala pa akong jowa. Ayon sa albularyo, nagmula pa raw ang mga ito sa 14th century at 18 karat gold daw ang mga ito. Kumalat ang kwento tungkol sa mga kulay gintong figura, kaya meron na raw nag-alok sa kanilang bilhin ito. Pumunta dito yung buyer. Sabi niya, bibilin daw niya yun ng 500,000. Hindi po ako pumayag kasi sabi ko po, kung babayaran nila ng milyon, papayag ako. Tapos ayun po, nag-offer po siya ng kalahating milyong piso. Sabi ko po sa sarili ko, aba, mukhang jackpot ako dito ah. Picker ang tawag sa mga taga-suri ng mga bagay-bagay at sa halaga ng mga ito. Katulad ni Kyle, sa tingin niya, ang hawak ni Ernesto posibleng nagmula sa West India. Itinuturing daw itong Dokra art. Sa unang tingin ko po, parang 4,500 years old na po ang tanda nito. Pero syempre po, susuriin pa po natin ito kung bago siya o luma. Kung magkataon daw, lagpas 100 taon na ang tanda ng mga ito. Dito sa Pilipinas, sa tingin ko, mabebenta siya ng hindi tataas sa 10,000 pesos. Pero pakiramdam ni na Ernesto, mas mataas ang value nito, lalo na kung mapapatunayang totoo itong ginto. Inilapit namin sila sa mga alahera kung tunay raw itong ginto. Hindi ito dapat mag-iiba ng kulay. Ngayon po, itetesta po natin ito.
Ito po ngayon, pag bumula, hindi po siya totoong ginto. Ayun, bumula. Ang resulta, Ngayon po, bumula siya. Ibig sabihin po, hindi po siya tunay na ginto. Ano po siya, bronze. ayon kay Gilbert, antique collector sa Zamboanga City, ang hawak ni Ernesto hindi raw maituturing na antigo, kundi souvenir. Nakikita niyo po, parang meron siyang corona. Native kasi siya doon. May hulmahan kasi sila doon. Pagkagawa, ganito na. Tapos binebenta ito doon sa mga souvenir shop. Ang presyo, 500 to 1,000 pesos. Luma na siya, medyo 10 to 15 years na ang tanda nito. Maganda siya pang souvenir. Ngayon po, alam ko na hindi po pala ito totoong ginto o antik. Pero kahit ganun po, masaya pa rin po ako. Ang plano ko po, iuwi ko na lang po ito sa bahay. Pagpaswerte ko na lang po ito sa talpak. Baka nandun po kasi yung swerte ko sa online sabong. Sa kinang ng kahit na anong kagamitan, marami ang nasisilaw. Pero tandaan, hindi lahat ng kumikinang ginto. Yo, what's up? Shout out kay Juday Ronya, shout out kay Jisa Ronya. Shout out kay Boss Marsing na may-ari dito sa Talungan ng Kurba. At shout out kay tatay, nanay, sana tay, palagi kayong magaling dyan. At maabutan po kayo pag uwi ko. At shout out din sa mga kapatid ko na sa Cebu, na sila Jomar at Hanelin at Mona Lisa, Michael James. At shout out din sa mga parente ko dyan sa Cebu, na sila Kuya Bando, na sila Janjan Punay. Shout out sa mga Punay, at shout out din sa mga Kuyos, at shout out sa mga Falcon. Maraming salamat po. Huwag niyong kakalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel at palagi niyong papanoorin po, at madami pa kaming gagawin. Maraming salamat po. Yo, shoutout nga pala dyan sa tropa ko kay Oliver. Magpagaling ka, kaya mo yan, tol. Shoutout nga din pala sa mga nanonood dyan, sumusuporta sa aming vlog. Sana mag-enjoy kayo. Huwag niyo kakalimutang lagi kami suportahan. Yo, shoutout nga pala sa mga nanonood dyan. Salamat sa pagsuporta sa amin. Kahit sana natutuwa kayo sa mga ginagawa namin video. Shoutout nga pala kay Boss Kadja, kay Ate Jean. Shoutout nga pala kay QRR. Sana mag-ingat kayo sa barko. Keep safe lagi. Miss ka na namin. At miss anniversary, tol. Yo, shoutout nga pala sa mga tropa ko dyan. Anniversary namin sa 28. Abangan nyo po. Sasama po namin sa vlog. Sana maintain nyo po yun. Shoutout po kay Boss Kimpoy. At Jun Mesinas. Yun lamang po. Shoutout nga pala kay Dario, at saka kay Donat, kay Ian, at saka kay Nonong, at saka kay Boss Noli, at saka sa tatay nila. Tapos, shoutout nga pala kay Ben, at saka kay Kuya Emon, Huwag niyo kakalimutan mag-like. mag-share. Mag-subscribe sa aming YouTube channel. Salamat sa inyo.